as it was in the days of Noe, so they were eating. Yeah, in the days of Opo. Noe before the flood, they were eating, they were drinking, they were marrying, they were giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. And then, what happened? And The flood they did not know until the flood came came. and took them all away. So, anong pinapakita dito? The coming of the Son of Man is just like the Parang days of normal Noe, days. sabi ng Bible, sabi ng Panginoon. The days of Noe, during the days of Noe, they were eating, Yes po. drinking, Marrying. marrying. Ibig sabihin, life was normal. Normal. Normal day. O, di ba? Yung Parang katulad party, lang din po kain nito. tayo, o ganito, inuman. O. So, ngayon, sabi ng Bible is, kagaya raw sa panahon ni Noah ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, normal ang pangyayari doon. Wala silang alam eh. So, possible po na ngayon, ganitong mga oras. Yes, oo. Kaya tinatawag natin itong imminent. Ano ba yun? Anytime from now. Anytime from now. Imminent return of the Lord. Everything was normal. So, mag-aasawa. So, siyempre, kung magulo yan, ba't ka pa, di ba? Kung gera, wala kang isip na gano'n. But everything was normal. Hindi nga nila alam eh. And knew not until the flood came and took them all away. Last Sunday, tinalakay natin yan, di ba? The flood took them all away. The ones taken were not the people, the general public. The ones taken were the people, the 8 people. The Bible says, who were saved by water. Di ba? Ang tubig ang nagligtas sa kanila eh. Paano nangyari yun? Kasi ito nga pala yun. Kaya nga yung the flood came and took them all away, lifted them up. Inangat sila. And they did not know. Wala silang alam. Kagaya sa pagdating ng Panginoon, at the time of Noah, it was the flood that came and then took them all away. This time naman, the coming of the Son, the pagbabalik ng ating Panginoon. At ganun din, we will be taken away. Ano ang circumstances doon? Well, they did not know. Hindi nila alam. They were building the ark. 120 years. Sabi ng ibang mga scholars. 120 years of building the ark. Kasi nakalimutan na nila yun na, di ba? Kaya nga, normal. Opo, Everything was normal. So, ang pagkuha sa mga anak ng Diyos will come in a normal time. Everybody is happy, party, normal, basta normal. Parang no clue po sila. Yes, okay. But, meron ding sinasabi ang Bible na ang pagbabalik ng Panginoon, hindi normal. Okay? Sabi of the same book, for then shall be great tribulation. Magkakaroon ng tinatawag na kapighatian, such as was not since the world began. So, ang kaibahan ng tribulation na ito, ang kaibahan ng kapighatian na ito, walang katulad. Testing, time of trials, time of tribulation, dakilang kapighatian. For there shall be great tribulation since the world began to this time, sabi ng Panginoon. Sabihin yung panahon na yun, walang katulad. Okay. Hindi pa nangyayari. Hindi pa nakaka-experience. Isipin natin yung nangyari kung ilang beses na nasakop ang bansang Israel. Mula pa galing pa silang Egypt, no? And then, nasakop pa sila ng Assyria, nasakop pa sila ng Babylon, nasakop pa sila ng Greek. Last time, nasakop sila ng Rome. Pero sabi of course, doon rin sa mga panahong yon, gera yan. Di may iwasan, maraming namamatay. Talagang matindi ang... Pero sabi ng Panginoon, magkakaroon ng dakilang kapighatian na hindi pa nangyayari kahit kailan. Walang katulad. Parang chaos po talaga. Yes. So, hindi normal na panahon yun. Okay. Diba? Kasi magkakaroon ng dakilang kapighatian. And except this day should be shortened, the Bible says there should no flesh be saved. But for the elect's sake, dahil sa mga pinili, ang oras na yon ay paiigtingin.
And immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars of heaven will fall from heaven. Lahat ng mga description na yun. And then they will see the sign of the Son of Man coming From this. in the clouds with great power and glory. So, kung titingnan natin yung description doon ng Panginoon, those are not normal days. Yes po. Di ba? Opo. Mga, Not ay di pa po dakilang normal. kabigat yan, di ba? Ang Bible, may oras yan kung ilang taon yan. Opo. No? Dadaanan rin natin yan kung ilang taon ba yan, 7 taon ba yan, o marami kasi nagsasabing 7 taon. No? Kaya ngayong panahon na yan, na magkakaroon ng dakilang kipaghatian, hindi yun normal na mga oras, hindi yun normal na mga panahon. May kapighatian nga. Opo. Sino mo yung langit nagdidilim, tapos yung buwan, then yung mga bituin nagbabagsak, na para mayroon sinasabi sa Revelation yan, yung para kung baga sa atin asteroids, no, great mountain falling from heaven. Na pagbagsak nito, 1/3 ang mga nasa tubig namatay. Isipin mo yan, Grabe. kung anong klaseng pangyayari yung mga Chaos. panahon na yan. There's no time for partying. Wala nang panahon ng mga pag-asa-asawa dyan kasi ang iniisip ko dyan talaga, kaguluhan na, So, imbis gera. po na kumakain sila, lahat po sila nagugutom. Yes, gera o kaguluhan. Kaya nga, there is a time in the Bible, there is a description in the Bible about the coming of Christ when the time is normal, and yet there is also a description in the Scripture that when the Son of Man comes, it will be a time of great distress. Great tribulation. And these two, somehow parang they contradict each other. Parang sa bang totoo dyan. Now, for those people, kaya marami ang maliligo. Sabihin na lang nila yan, kasi ang Bible kasi contradiction eh. Hindi talaga maasahan yan. Because the book is full of contradiction. There are no contradiction in the Bible for as long as you understand things. No? Kapag pinaunawa ng Panginoon ng mga bagay-bagay sa atin, hindi siya contradiction. And later, papaliwanag ko na kung bakit. No? At least, nagbigay ako ng 2 sitwasyon. Ang pagbabalik ng Panginoon, normal ang panahon, and then may babalik ang Panginoon, magulo yung panahon. It may look contradictory, but later, let me just finish mga kapatid. Maglalagay pa ako ng iba pang mga katotohanan. Meron din sinasabi ang Bible, no, that because, sabi ng Bible in the book of Revelation, that because you have kept the word of my patience, dahil pinanghawakan mo, no, ang salita ng pagpapahinuhod, no, I will also keep you from the time of testing, from the hour of temptation that is about to come, to test everyone that dwells on earth. So, meron sinasabi rin doon sa Revelation. Dahil ikaw ay hinawakan mo yung salita ko, I will also keep you from the hour of temptation that is about to come. So, the Bible is telling us that there will be a time of great temptation, trial. Ito nga yung great tribulation, for there shall be great tribulation. Dito ang binabanggit naman niya is an hour of temptation that will try everyone, na susubok sa lahat. Pero mayroong pangako ang Panginoon, because you have kept the word of my patience, I will also keep you. I will keep you. So, mayroong pagtatangi ang Diyos. So, baga, Hindi siya makasali. tawag ba yan? Yes. Separated. He will separate, or kung ano mang gagawin ng Panginoon dyan, pero may pangako ang Panginoon. He will keep His people sa mga panahong yan. No? Yes po. So, anong ibig sabihin noon? E di yung pagkamananampalataya ka, hindi mo dadaanan yun. The Lord will keep you. That is what the Word of God says. He will keep you because you have kept the word of His patience. And yet,
And yet, no, meron din binabanggit dito rin sa book of Revelation. No? Nung nandoon si John, nakita niya yung maraming mga tao. At nung makita niya yung mga tao doon, mga kaluluwa ito, he saw the souls of them that were beheaded. Beheaded. Pinugutan for the cause of Jesus and for the testimony which they healed, for the word of God. Ito yung mga hindi nagsamba. Those who have not worshipped the beast, who have not taken the mark of the beast or the number of his name, kasi mga panahong yon, mayroong mga tao, mayroon ng tinatawag na pagtatatak the beast. Ito na yung Antichrist, no? Na sinasabi natin, and we will tackle this on the later part of our on later videos. No? The Antichrist came and he caused everyone to receive a mark in their right hand or in their forehead. Ang hindi magpapatatak daw noon, sabi ng Bible, is hindi pwedeng magkapagnegosyo. Apo. No man might buy or sell. So, at kung hindi ka naman magpapatatak talaga, is papatayin ka. So, ito yung mga nakita ni John. Nandun siya pinakita ng Panginoon doon sa kanya, doon sa book of Revelation. He saw the souls of them that were beheaded for the word of God, for the testimony which they healed. They were beheaded. These are they which have not worshipped the beast, who have not taken the number, hindi sila tumanggap, and they live, the Bible says, and they live and reigned with Christ. These are souls, mga patay, mga pinugutan na ito. Pero the Bible says they live and reigned with Christ for 1,000 years. So what happened? They were dead, they were killed because of their testimony, because of their faith. Namatay sila, pero sinasabi ng Biblia naman, buhay sila. Binuhay sila at naghari sila sa loob ng 1,000 taon. So what happened? These are believers as well. So saan napunta yung sinabi ng Bible na, because you have kept the word of my patience, I will also keep you from that hour of temptation, this trial that will test everyone dwelling on earth. May pangako ang Diyos na hindi na proteksyonan ka or ikikip ka ng Panginoon. And yet, John saw himself na doon sa Revelation, mga tao na pugutan, namatay. Mananampalataya yun. Wala pa naman pagtatatak ngayon eh. Apo. So yun, mga tao na yun, parating pa lang yun, wala pa. No? Mangyayari yun sa mga tao, pagdating na ng Antikristo, na merong hindi magpapatatak. Of course, majority of the people naman talaga magpapatatak yan. O syempre, matatakot. Experience na natin yan eh. Nag-pandemic na lang eh, di ba? Surrender ka agad tayo. Yan, gobyerno ang mag-uutos niyan. No? Yung sinasabi ng Bible, anyway, wag na muna tayo doon. Dito na naman tayo, nadadala tayo. Dito lang tayo. May pangako ang Diyos na hindi ka you will be kept from the hour of temptation or from the great tribulation. Pero dito, nakita natin, may mga mananampalataya na namatay, pinugutan ng ulo. Paano natin nasabing mga mananampalataya ito? Sabi ng Biblia, sila ay may hawak sa patutuo sa ating Panginoong Yesus. So these are Christians. Number 2, ito raw yung mga pinugutan dahil hindi nagsamba sa beast at hindi tumanggap ng mark of the beast. So, these are tribulation saints. Diba? So, titignan ulit natin, sasabihin naman, di ba may contradiction na naman? Akala ko ba, those who believe in Christ will be kept. Pero dito, bakit namatay sila? Okay. Meron kasing, at least, pagdating sa Panginoon, meron tinatawag na pre-tribulationist tsaka post-tribulationist. Anong ibig sabihin nun? Mayroong naniniwala na ang pagdating ng Panginoon bago yung kapighatian. Pre-tribulation rapture. Bago yung tribulation. Mangyayari. Meron namang iba, ay hindi. Babalik ang Panginoon, kukunin ng church after the tribulation. So, dalawa yan. No? At, ay yung topic na yan, masyadong madamdamin yan.
nagiging dahilan yan ng pag-aaway-away, nung sabihin natin bardagulan, alam mo yon, yung hindi magandang mga salita, na hindi naman bagay sa mga mananampalataya, pero nagiging question ng division. Pero kung titinan natin, parang pre-tribulation talaga pagbabalik ng Panginoon, bago pa ang kapigatian, Yes po. aagawin na yung church. Kasi tahimik, Opo. normal. Tapos, He will keep you from the hour Yes of po. temptation that is about to come, to test them that dwell upon the earth, pre-trib. Bago ang kapigatian, kukunin ng Kukunin church. po. Pero meron din mga scripture na nagsasabi, Na- immediately after the tribulation of those days. So, andito pa yung saka palang babalik ang Panginoon. So, sabi naman, post-trib yan. So, nag-away-away na tuloy. No. Pero yung totoo talaga, ba't tayo mag-away-away? Magkasundo na lang. Di ba natin naisip, pa pwedeng dalawa? Oo nga. Pwede po yun. Baka po yung mga yung mga naiwan. Huwag tayong gumaya doon sa mga Pariseo. Let us not act like the Pharisees during the time of Jesus Christ. The Pharisees, the Sadducees, the Essenes, and the rest of the different religious organizations, the religious group during the time of Jesus Christ. Even until now, the Jewish people would not believe Jesus Christ. No? Hindi nila tinatanggap ang Panginoon hanggang ngayon. Bakit? Kasi they were expecting for a conquering Messiah. Ang hinihintay ng mga Hudyo na Messiah, leader, a leader who will establish the kingdom of Israel. A political leader, a military leader, leader talaga. Leader. Yun ang hinihintay nilang Messiah. Now, when Jesus came, natisod sila. Bakit? Hindi ganun ang pagdating ng Panginoon. When He came, ang tawag natin dyan, He was the suffering Messiah. He came to give Himself as a sacrifice for sin. In contrast to their expectation, alam mo yung may expectation ka, pero yung realidad, Opo. di ba yung dumating na nakita mo sa picture, ang ganda, maputi, Tapos pag nakita sa first makinis, maputi, tapos filter lang pala, di ba? expectation Oh. versus reality. Ganun ang nangyari sa mga Hudyo. They were expecting for a Messiah that will free them from the bondage, from political bondage, from everything. No? Kasi sa panahon yun talagang under sila ng Roman Empire. Naghahanap sila ng leader na mangunguna sa kanila. They were expecting their Messiah na maglilid sa kanila in victory. They were not expecting for a Messiah who will come in humility. Yung may pagpapakumbaba na, lalo na mamamatay, hindi nila ina-expect. That's why hanggang ngayon hindi natanggap ang Panginoon. Yun ang problema nila. When they were expecting for the coming of Christ, for the Messiah, ang nakikita nila, isang pagbabalik lang, isang pagdating lang, Opo. no? Ang nakikita lang nila, yung dulo. Military leader, conquering Messiah. Yun lang akala nila isa lang. No? Parang ganyan. Isa lang. Parang dalawang bundok. Isang bundok lang mula sa malayo. Ang hindi nila nakita, pag sideways mo yan, dalawang bundok pala. Isang bundok, may isa pang valley sa gitna, tapos another bundok na naman. Kaya nga, hindi na tinanggap ang Panginoon hanggang ngayon. Hindi sana dapat tayo maging kagaya sa kanila. No? Sa pagbabalik ng Panginoon, isa lang ang nakikita natin na para bang ang pagbabalik ng Panginoon, ang tinatawag na catching away of the saints, ang tinatawag na resurrection, ay iisa lang na event. Again, I have laid the foundation earlier in this video. Marami na mga tao ang inagaw. We do not have that monopoly. No? Hindi lang sa atin yan. Ang pagbabalik ng Panginoon, ganun din. So if you believe that Christ is coming before the tribulation, you are right. If you also believe that Christ will be coming after the tribulation, you are right as well. No? Sa lahat ng naniniwala sa ganyan, you are both right in what you affirm. You are wrong in what you deny. Ang ibig kong sabihin, ano ang ina-affirm nyo? Babalik ang Panginoon bago ang kapigatian? Correct. Ano ang dinideny nyo? Wala nang ibang pagbabalik. Wrong. Para sa post-trib, ganoon din. If you believe that Christ will take the church after the tribulation, correct. But to say
that Christ coming is not before the tribulation, you are wrong. Again, dapat makita natin na ang pagbabalik ng Panginoon naman pa pwedeng isa lang. Eh kung gusto niyang bumalik ng 5 beses, Opo. ano Why not? natin? Di ba? Eh kung yun ang gusto niya, huwag nating pag-away-awayin na lang yung salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon yan, let the scripture speak for itself. Okay? Let the scripture speak for itself. Again, because you have kept the word of my patience, kikip tayo ng Panginoon. Pero mayroon ding mga tao na paghihirap, dadaanan lang yung kamatay sa paglilingkod nila sa Panginoon. No? In fact, the Bible says, but the rest of the dead, nung makita na ni John, yung mga tao na yun na, and they live and reign with Christ, and the Bible says, the rest of the dead live not again until the 1,000 years are finished. No? This is the first resurrection. So, that concludes the first resurrection. Yung Panginoon, yung mga tao na binuhay, yung old tribulation, yung mga tribulation saints, they conclude the first resurrection. There are scriptures that says that the coming of the Lord is imminent anytime from now. It's normal ang mga bagay-bagay. And then meron din sinasabi ang Bible na may pagbabalik ang Panginoon naman, matinding kapigatian ng mga pangyayari. May mga namatay, hindi namatay dahil sa natatakan sila. Dinaanan nila yung tinatawag na kapighatian. This only says na ang pagbabalik ng Panginoon, hindi lamang isa. He is coming Dalawa. for those people na handa, and then mayroong ikalawa, ito na yung mga napugutan naman. At meron ding mga scriptures sa Bible, o kung mapapansin natin yung tinatawag na the parable of the 10 virgins, no? Lahat tayo pamilyar dito. Opo. The 10 virgins Sa na nag-aabang sila sa pagbabalik ng Panginoon. And then, ano nangyari? Sa lampara. At midnight, there was a cry made. Tapos sabi, the bridegroom comes. Dumating na yung bridegroom. And ang nangyari dyan, 5 were foolish and 5 were wise. The wise virgins, nakahanda yung kanilang mga lampara. Yes po. The rest, yung 5 naman, walang oil, no oil. Eh, sabi ng iba, ay pahingi kami ng oil kasi wala kaming lampara. Sabi ng mga wise virgins, bumili kayo. Opo. Bumili kayo. So to make the long story short, ito nga, naiwan yung Opo. Yung 5. 5. Half merong naiwan, merong nakasama. Now itong the parable of the 10 virgins it pertains to the Jewish custom, the Jewish wedding custom. No, ang ganda rin pag-aralan niyan, yung wedding custom ng mga Hudyo, na nakarelate din yan sa pagbabalik ng Panginoon. Yes, In fact, yung Jewish custom, hindi yung sa atin, yung contemporary wedding na ginagawa natin, yung wedding custom doon sa kanila. Opo. No, kung papaano ang kanilang pagkakasal. Nakabase yun doon sa pagbabalik ng Panginoon. No, ipinattern yun sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga, napakagandang bagay. Siguro, ito talaga din natin yan. Hindi handa yung 5 handa. Naiwan siyempre yung 5. So, nakikita natin dyan na mayroong mga handa na kukunin, mayroon namang iba na hindi. Meron din binabanggit ng Bible, the book of Matthew chapter 24. Ganon din. Again, babalik tayo doon sa Matthew 24. 2 shall be in the field, 1 shall be taken, the other left. 2 women grinding at the mill, 1 shall be taken, the other shall be left. Now, in-example dyan ng Panginoon na 2 klase ng grupo, tao, na yung isa kukunin, yung isa may iwan. Isa kukunin, yung isa iiwan. Kaya dito sa ating ginagawa, bakit natin tinatalakay ito? Para hindi na tayo mag-away-away. No, dapat nga yung mga mananampalataya magkakaisa tayo. Yes. No? Amen.
Isa lang naman ang pinapaniwalaan natin. Kaya lang, syempre, ang nangyayari, nagpapagalingan o to the point na sisirain mo yung kabila, aawayin mo. Hindi lang sisirain, papatayin pa nga eh. No? Na nag-aaway-away na tayo. Lahat tayo naniniwala sa Diyos. Ngayon, doon sa mga ibang mga bagay, hindi lang tayo nagkakaintindihan. Pero dapat doon tayo mag-focus sa mga bagay na iisa ang pananampalataya natin. Naniniwala tayong may Diyos. Amen. Kung sino ang magagampihan, dapat tayo. Amen. Darating yung panahon, yung pag dumating na yung Antikristo, no? Gagamitin yan ng diablo, kahit nga gobyerno gagamitin yan. No? Yung mark of the beast, hindi yan dahil lang sa isang tao, no? Gagamitin niya yung mga gobyerno. But that is not our topic for today. Anyway, pero ang kailangan lang natin talaga, magkaisa tayo. Bilang mga mananampalataya sa Panginoon, hindi natin kinakailangan magkawatak-watak, hindi natin kinakailangan magkahiwa-hiwalay. Siguro, wag na tayo magsama siguro sa ating pagsamba kasi iba-iba yung ating pamamaraan, no? Mayroong ma-offend, mayroong masasaktan, but at least hindi natin kinakailangan mag-away-away. Hindi natin kinakailangan magpagalingan. Kasi tingnan mo, kung halimbawa man na may kinuha ang Panginoon na mga tao, sabihin na lang natin, yung isang grupo, tama sila. Okay? Kinuha sila ng Panginoon. Mag-example na lang tayo dito sa atin, di ba? May mga grupo tayo dito, mga Adventist, MCGI, INC, ano ba? Fourth Watch, iba't ibang mga grupo, lalo na yung mga grupo gano'n sa Pilipinas lang. No? Kung halimbawa, may mga kapitbahay tayo, may mga MCGI, Yes po. tapos biglang nawala sila. Alam natin, iisa lang yung relihiyon nila, naniniwala nila. Kinuha sila, di ibig sabihin, sila pala yung tama. Yes po. Siyempre ako, ano gagawin ko ngayon? Naiwan ako. Sasaliksikin ko yung paniniwala nila kasi sila yung kinuha, di sila yung totoo. Kung hindi man sila, di yung INC, sila yung nawala, sila yung kinuha. Kung naniniwala man sila doon, tayo naniniwala tayo na yung mga tunay kukunin. No? Sila yung kinuha. Siyempre tayo naiwan, sasaliksikin ko yung paniniwala nila. At yun ang susundan ko, iiwanan ko itong paniniwala ko. Alam nga namang maninindigan pa ako dito, nakita ko na nga yung may inagaw na eh. Sila yung totoo. Ganon din yung halimbawa, tayo inagaw na tayo. Kasi pinanindigan naman natin, nasa atin ang katotohanan. No, tayo ay naniniwala sa katotohanan. Pinanindigan natin ang katotohanan. Kinuha tayo ng Panginoon. Naniniwala rin ako, yung ibang mga relihiyon, nakita nila na wala yung mga naniniwala sa isang Diyos. Sila mismo magsasaliksik din niya tungkol sa atin. Amen. Diba? Malalaman natin ngayon sa pagbabalik ng Panginoon, hindi natin kinakailangan mag-away-away. No? Kasi ang Panginoon, hanggat hindi naghuhukom, hanggat walang judgment, no? Bubuhayan ng lahat para maghusga, may pagliligtas. No? Kinuha na yung iglesia sa ngayon, hindi ibig sabihin, wala nang kaligtasan. No? Hindi pa nga nag-judge ang Panginoon. May pagliligtas pa ang Diyos. Nagtutuloy-tuloy yun. No? Nagtutuloy-tuloy yun. In fact, yung mga nandoon sa nakita ni John, mga pinugutan ng ulo, hindi tumanggap, nabuhay sila. At naghari kasama ang Panginoon. Paano sila naligtas? Napugutan sila. Yun ang description ng Bible. They were beheaded for the testimony that they healed. Dahil sa pagsaksi nila. No? Naligtas sila doon. So, iba't ibang panahon, iba't ibang klaseng pagliligtas, iba't ibang paraan ng pagliligtas, pero may pagliligtas ang Diyos. Okay? Kaya nga, naniniwala ka na ang pagbabalik ng Panginoon is bago ang kapigatian? Tama. Naniniwala ka, after ng kapigatian, magkakaroon ng pag-agaw? Tama din yun. No? Kasi hindi lamang isa ang pag-agaw, ang pagkuha ng Panginoon sa mga mananampalataya. Hindi lamang isa. Kaya yung tanong na kailan mangyayari, ano ba yung question ulit natin? Kailan po mararapture yung church? Yeah, kailan mararapture ang church, mga kapatid? Ang pinaka-importante, kung naguguluhan ka man sa paglilingkod mo sa Panginoon, no? Ihanda mo lang yung buhay mo, ayusin mo lang yung buhay mo. No? Yes. Magtiwala ka sa Panginoon, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Amen. Andoon yan sa paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Sundin ang kanyang kalooban. No? Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Panginoon?
Of course, manampalataya ka, kalooban ng Diyos yan. Siyempre, magsisi ka sa kasalanan mo, kalooban ng Diyos yan. No? Magpabautismo ka, kalooban ng Diyos yan. Magpatuloy ka sa paglilingkod mo sa Diyos, kalooban ng Diyos yan. Sundin mo lang yung kalooban ng Panginoon. Amen. No? At hindi mo man lubos na naiintindihan ang mga bagay-bagay pagkakasunod-sunod, pero karapat-dapat ka naman sa tingin ng Diyos dahil sinunod mo ang kanyang kalooban, magkakasama ka sa pagbabalik ng Panginoon. Grabe, ang dami ko natutunan. Masyado pang gaanin ko process sa utak ko yung iba. Pero yung yung dalawang rapture, parang, ayun nga po, naliwanagan po ako. Kasi hindi po siya imposible na magdalawang beses po siya na magbalik. Kasi, katulad nga po yung sinabi mo kanina, Pastor, may mga ilan na po na Yes, nangyari oo. po. Ayun. So, ayun, grabe. Thank you po, Pastor, ulit sa time and knowledge po na share niyo po sa amin ngayon. And next time po, abangan niyo po yung next na topic po natin. And ayun po, see you next Sunday. Don't forget to like, share, and comment. And ayun po, God bless!